Magandang umaga po sa ating lahat, sa mamamayan ng Santo Niño, Perez. Isang magandang araw sa bawat isa. Alam niyo po, araw-araw ang mga awa ng Diyos ay laging bago. Kung kaya tayo ay may buhay ngayon, ay dahil sa awa ng Diyos. Apart from the mercies of God, tayo ay walang buhay. Kaya sa umaga nito, ang Diyos ay maawain at makabagin sa atin. Kaya dapat tayo po ay magpasalamat. At sa umaga na ito, narito po muli ako upang magbahagi ng banal na kasulatan sa bawat isa. Bakit merong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa umaga na ito? Sapagkat ito po ay nagpapakita rin ng pagpapasalamat sa Kanya. We recognize God as the Creator. We recognize God as the giver of everything that we have today. And this morning, it is such a privilege to preach unto you the Word of God. Kaya nawa po, yung pangangaral ng salita ng Diyos ay maging magpapala sa bawat isa. Alam niyo po, noong nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, kasama sina Adan at saka si Eva. The Bible says, and God created man in His own image. And in the image of God, created He them, male and female. And God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ang bawat buhay ng bawat isa, bata, matanda, lalaki, babae, lahat po tayo, ang buhay natin ay nagmula sa Diyos. Let me remind everyone na ang buhay natin, ang buhay po ng bawat isa ay nagmula sa Diyos. Yung ating katawan, yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, our whole being, ang buong pagkatao po natin ay nagmula sa banal na Diyos. Ngunit alam niyo po ba, dapat na magpasalamat tayo sa Diyos, di ba? Ngunit sina Eva at Adan, alam naman natin, sina Eva at Adan, ang kanilang ganti doon sa kabutihan, sa pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay, hindi naging maganda. Bakit? Kasi nilikha ng Diyos ang Garden of Eden upang maging tahanan ni Eva at ni Adan. At doon sa Garden of Eden, hindi na po nila kailangang magtrabaho, magsipag, magdildil, magtanim, and so on, dahil doon po ay provided na ang lahat ng mga bagay na kailangan nila. Merong animals, merong fruits, maganda yung temperatura, perfect place for perfect people, such as Adam and Eve. But they were tempted. Sila po ay natukso. And kasama ang palad, si Eva at si Adan, sila po ay nahulog sa pagkakasala. Bakit? Kasi inutos ng Diyos. Sabi ng Diyos, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Pwede niyong kainin yung mga bunga ng punong kahoy dito sa Garden of Eden. Pero meron siyang pinagbawal. Sabi niya, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ngunit pinili nila Eva at saka ni Adan na suwayin ang utos ng Diyos. Mga kaibigan, dahil sa pagsuway ni Eva at saka ni Adan, ang sangkatauhan ay nahulog sa pagkakasala. For as by one man's sin entered into the world, death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ladies and gentlemen, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. Ano ang sumpa? Tayo ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. The fact that we grow old, we get older, we grow older, yung po ang dahilan kung bakit
tayo ay tumatanda, kumukulubot yung ating mga magagandang balat. Pag tumanda tayo, kumukulubot yung ating mga balat. At nangihina tayo. We deteriorate, buhay pa tayo, tayo ay parang mamamatay na. Tutungo sa estado ng buhay natin na yan. Normal sa atin. Sabi nga the process, as soon as a person is born, the process of death begins. Mga kaibigan, hindi natin matatakasan yung kamatayan. Alam niyo po, nung nagkasala sina Eva at si Adan, isang beses lamang po sila nagkasala. Pero as a result, they were driven out of the Garden of Eden because of their sin. They chose to disobey the simple command of God. And same thing with us. Sila nagkasala lang isang beses, pero itinaboy sila sa Garden of Eden. But paano naman tayo? Ilan kaya yung kasalanan natin? Hindi ba't di mabilang? Lahat po tayo. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Tayo po ay hindi nagsasabi ng tama, di ba? Tayo ay nagsisinungaling. May time na tayo ay nangungupit. Di ba? Oy, wala akong kinupit. Tayo ay nagsisinungaling. Mga kaibigan, lahat tayo meron tayong mga kasalanan. Tayo ay merong tendency na magsabi ng hindi totoo laban sa ating kapwa. Tayo ay basically, our nature, we are a sinner. Tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, hindi dahil tayo ay nagkakasala dahil tayo ay mga makasalanan. Mga kaibigan, ang ating budhi ay sobrang itim dahil sa kasalanan. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit tayo po ay layo sa banal na Diyos. Noong time na sina Eva at Adan ay nagkasala, nagkaroon ng paghihiwalay. Separation from God. And the Bible says, because of your iniquities have separated you between you and your God, and that He hid His face from you, and that He will not hear. Mga kaibigan, dahil sa kasalanan, ang bawat isa sa atin, tayo po ay nalayo sa Diyos. At alam niyo po, kapag nalayo tayo sa Diyos, nakakatakot. Kasi ang ibig sabihin nun, kamatayan. Kapag lumayo ka sa tunay na buhay, ang kaakibat noon, ang resulta noon ay kamatayan. Mga kaibigan, sa paglayo natin sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay galit sa kasalanan. At hindi lamang po ang Diyos galit sa kasalanan, God also hates those who do sin. Napakasakit na malaman na ang Diyos na naglalang ng mundong ito ay kinamumuhian ng ating mga kasalanan. And not just that, God hates those who do sin. He hates the workers of iniquity. At lahat po tayo, we are workers of iniquity. Our job is to do sin. As soon as you wake up in the morning, iisipin mo kaagad yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero tayo po ba ay nagpapasalamat sa Diyos? Hindi po ba? Mga kaibigan, we tend to forget our Creator. At ang ginagawa pa nga ng tao, ay gumagawa siya ng sarili niyang kaparaanan kung paano sambahin yung Diyos. Mga kaibigan, maaari mo lamang maabot ang Diyos. Maibalik yung iyong relasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, dahil sa pagkakalayo natin sa Diyos, mayroong resulta yan. Una, mayroong kamatayang physical. And then pangalawa, there is what we call eternal death. That when a person dies, his soul will separate from the body. Yung kaluluwa ng tao, yan po ay isang kaloob ng Diyos na napakahalaga. Yan po ay espesyal na kaloob ng Diyos sa bawat isa. Yung halaga ng kaluluwa mo ay walang katumbas. Mga kaibigan, walang katumbas yung halaga ng kaluluwa mo. Kung kaya't ginagawa ni Satanas yung best niya na dalhin ka sa impyerno. Kaya meron tayong krimen, meron tayong mga kasalanan anywhere, merong crime,
Maraming mga patayan, maraming mga aksidente, maraming mga nalululong sa droga, nalululong sa inom. Lahat ng ito ay kaparaanan ni Satanas para wasakin yung iyong katawan. Kasi kapag wasak na ang iyong katawan at patay na ang iyong katawan, yung kaluluwa mo na eternal ay dediretso doon sa lawa ng apoy. Kasi gusto ka ni Satanas na makasama doon sa lawa ng apoy. That's why Satan is doing a double work to destroy the lives of the people. The Bible says that Satan is a false accuser. He is a false accuser of the brethren. Tayo po ay inaakusahan niya, mga kaibigan. At si Satanas po, siya rin yung pinakapunod dulo kung bakit mayroong kasalanan. Mga kaibigan, huwag po nawa natin baliwalain yung sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay layo sa Diyos. At tayo, dahil sa pagkalayo natin sa Diyos, there will come a time na ipagbabayaran natin yung ating mga ginawang mga pagkakasala laban sa banal at matuwid na Diyos. Mga kaibigan, we cannot escape the judgment of God against our sins. All of us, for all have sinned and come short of the glory of God. And the Bible says, for the wages of sin is death. Friends, when we die, yung ating pong kaluluwa, hindi po didiretso sa langit, na gaya ng iniisip natin. Kasi paano didiretso sa langit yung kaluluwa? Eh galit na yung Diyos sa kasalanan at galit ang Diyos sa atin na gumagawa ng mga kasalanan. Ang mensahe po na ito, mahirap lunukin. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, because God is holy, He hates our sin, and He also hates our wickedness. Friends, isa lang po yung kaparaanan kung paano maligtas sa kasalanan, kamatayan, at impyerno. Ladies and gentlemen, outside Jesus Christ, there is no salvation from sin, death, hell, from the wrath of the Almighty God against our sin. The Word of God says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Mga kaibigan, kay Kristo lamang tayo mayroong kaligtasan. That Jesus, before He became a man, Angel Gabriel told Joseph that Mary shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Why? For he shall save his people from their sins. And Jesus gave His life as a ransom for you and for me on that rugged cross. He died, He was buried, and on the third day He rose again from the dead. And because of that, the Bible says that God commended all men everywhere to repent. Mga kaibigan, pagsisihan natin yung ating mga pagkakasala. Repent, turn away from sin, and return to God by believing on the Lord Jesus Christ as our Savior. Mga kaibigan, si Jesus lamang po yung ating pag-asa. Ang Diyos na galit sa atin dahil siya ay banal at ayaw niya ang kasalanan, siya po ay gumawa ng kaparaanan para sa atin. We cannot appease the wrath of God, the anger of God against our sin and wickedness by our own good works. Mas pinagniningas pa nga niyan yung galit ng Diyos sa atin eh. Mga kaibigan, matatakasan lamang natin, maalis lamang yung galit ng Diyos kung ikaw ay lalapit sa bugtong na anak niya na si Kristo Jesus. Jesus gave His life upang mamatay sa iyong pwesto. He died to take our place. He died in our place. Tayo na dapat may pako sa krus dahil tayo ang nagkasala, but this man, Jesus Christ, hath done nothing amiss. Because He is God, He is holy. When He died on the cross, He died as the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Jesus Christ died as a spotless Lamb of God on the cross. Holy, undefiled, spotless Lamb of God on the cross. Inako niya yung iyong mga pagkakasala. Isa lamang po ang mensahe sa umaga nito.
Kay Kristo lamang mayroong kaligtasan ng tao. Saan ililigtas? Mula sa galit ng Diyos. Kasi yung galit ng Diyos, ito ay nagre-resulta ng walang hanggang kamatayan doon sa lawa ng apoy. Ang doktrina ng impyerno, ito po ay hindi para takutin ng tao, kundi para bigyan ng warning na time will come, kapag ubos na yung buhay mo sa lupa na ito, do not expect that you will go to heaven. Why? Ang Diyos ng langit na banal ay galit sa kasalanan. At hindi lamang siya galit sa kasalanan, galit din siya sa atin na mga gumagawa ng kasalanan. Every one of us, the Bible says, we have to repent. Pagsisihan natin yung ating mga pagkakasala, repent and believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. The Bible says, someone asked, how can I be saved? And the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved.